Welcome back everyone dito sa latest episode ng ano na ba to? 300 Pilipinas, 360 degrees. Sa dami natin mga platforms and podcasts. I'm losing track. Kasama natin today ngayon, Sir Ronald. Wow! Is that a Gucci? No, Is no, that a no. Gucci? It looks like a Gucci. No, it's ukay. Ako nag-double Gucci ako para dapat, lang. dapat kami magsabi na welcome back. Welcome. No, dahil ang tagal mo na wala. Where have you been hiding? No? Sir, nagpapalamig na nga. Katulad ng sinabi ko, literally, nagpapalamig kami. Yung pala, yung sound pala namin, okay naman. Wala ka rito ng mga defining battles? No? Meron Where ba? were you? para naman wala, Sir Ronald. No, honestly, Sir Ronald, how close did we come to the precipice? Did we gaze into the abyss, to be honest? Yeah, and the abyss stared back. Stared back. and blinked. And blinked, Sir Ronald. It was a close call. It was a close call. Ang sayang, sana yung government maximizes the opportunity, maximizes the breathing space they got from staring at the abyss. No? Right. At, initially, may mga magagandang signs na they learned their lessons, pero parang kung i-deconstruct natin yung kanilang ginawa, they're doing the same mistakes. Halimbawa, Sure. naglabas ang Speaker of the House ng anti-dynasty bill. So, Right. alam naman ng mga tao na hindi naman to gagawin ng Speaker nang walang bendisyon ng Malacanang. So, tapos iba pang mga priority bills na prioritize ng Presidente, katulad ng reform ng party list law, katulad ng transparency and accountability laws, no, etc. etc. So, initially, parang ang ganda ng mga indications. Yung ICI, yung reform ng budget, open, transparent budget, etc. Pero ngayon, ano nangyari sa ICI? Mukhang matitira lang si Andy Reyes. No? Dahil paalis na rin yung tao ng Pero SG. hindi kaya natural death cycle na yan kasi may ombudsman ka ng matino eh. Baka ma-fold in na lang to. Ang problema, binild up mo yung ICI eh. No? Binild up mo eh. Tapos ngayon, parang in limbo siya. At yung mga umalis na medyo bitter dun sa kanilang experience sa ICI. Si Singson, Mayor Magalong, yeah. etc. So, ikalawa, itong budget, gusto mo sana na naiiba doon sa previous budget. Nakita mo, yung speaker, yung appropriations head, yung kapatid ng head ng appropriations, sila ang pinakamataas dito sa mga insertions. So, ibig sabihin, ang tingin ng mga tao, so what's the difference? Tapos itong much appreciated anti-dynasty bill, hindi naman pala anti-dynasty. Mukhang consolidation ng dynasties, yung laman. So kung hindi nila ito aayusin, ASAP, sasabog sa mukha nila ito. Sasabog sa mukha nila ito. At dahil sasabog sa mukha nila, sasabog din sa mukha ng presidente. Sayang, baka akala nila itong breathing space na ito will last. The crisis remain. Right. Parang time out lang ng konti. Yes, it's just a break. Right. Early next year, mararanasan nila yung depths ng crisis. No? Na economy will be bad. No? Outrage will continue. Institutions will be greatly weakened. Diba? And forces who will maximize this crisis are just waiting on the wings. Right. The vultures are still hovering around. Yes. Yan ang mararanasan nila next year. No? At mukhang hindi sila naghahanda at this point. At para pang ang naging bahagi talaga sila nitong crisis na nag-unfold. Imbis na maging solusyon. Okay, so pag-usapan natin, ano yung mga low-hanging fruits or ano yung mga feasible, reasonable na pwedeng gawin, whether on the anti-dynasty bill, kasi hindi naman mag-harakiri ang itong kongreso na to. So, ano yung feasible na pwede i-push ng presidente na palatable sa dynastically dominated kongreso? And then at the same time, on the ICI, what should be the natural life cycle here? Should it be incorporated into ombudsman
Or should we push with an independent People's Commission na katulad nung anti-corruption body sa Indonesia dating, KPP or something like that? I mean, what should be the minimum that the president should offer? Hindi pa naman tapos ang taon. For us to have some hope of hindi performative pero substantial reform over the horizon. Yung una nilang deadline Right. na December 15. Ay, medyo lumabas. Kakasuhan na nila yung mga big fish. Yung sarili nilang timeline na before Christmas Mga diskaya, hindi ba? magpapakulong sila. Mga diskaya, hindi. Wala pa. Hindi pa na kukulong yung mga yon, no? So, yung sarili nilang timeline gawin nila. At hindi lang mga contractors, mga senador at saka kongresista. No? Ikalawa, itong ICI nila. Linawin nila, ano ba talaga ito? No, ang sabi ni Ombudsman Boyeng Remulla, 1 to 2 months na lang ay i-fold out na yan. Anong ibig sabihin nun? Ngayon lang lumabas yung budget na 40 million. No? Tapos paalis na yung isa pang member ng ICI. No? Tapos yung mga umalis ay mga icons. No? Like Mayor Magalong and Babe Singson. So, ang natira, yung naglabas ng placard na what the world needs now is love. Is love. So, yeah. Baka damihan nila. Oo, no? Tapos itong bills, gawin na nila, i-certify na Pero nila. nag-auction sila, di ba? In-auction nila yung mga kotse ng mga Lamborghini, yung mga gusto natin kotse Yung BOC, no? Customs. No? So marami pang pwedeng gawin. Yung pala. Kung yung all-of-government approach. No? Pero where's the beef? No, yun ang hinahanap ng mga tao. No? Where are the big fish? Tapos itong strengthening ng ICI through 2 bills. Halimbawa, yung kay Laila de Lima para magkaroon ng IPIN, itong investigation body na ito para magkaroon ng subpoena powers. No? Nasa na yan? Priority bill pero nasa na siya? Sana i-certify mo na lang as urgent itong mga bills na ito. No? Tapos itong nakikita nating mga insertions ng leadership ng House. Tayo, no? Pwedeng on their own, tanggalin na nila. Di ba? Tanggalin na nila. Sila na mag-set ng example. Madali namang gawin yun eh. Madali namang gawin yun. At mukha namang hindi sila naghihirap. Tapos diba? na election, di ba? Oo, Tapos na rin election. Hindi na election year next Ngayon, year. ang kinakaharap nila is a reenacted budget. Which will reflect badly on them. That means they're okay with the worst budget ever. Yes, ganun. hindi lang mag-reflect badly sa kanila. Magkakaroon ng dagdag na problema yung economy. Yeah. 'Di ba? Dahil yung mga new projects hindi funded. So, pangit na nga yung economy, no? In crisis na nga yung political system, tapos magkakaroon ka man ng reenacted budget, lalo kang delikado. No? So yung mga sinasabi mo low-hanging fruits ay pwedeng gawin eh. Pwede pa rin eh. Yeah. Pwedeng gawin eh, no? It's just political will, leadership, no? At saka a bit of conscience. Kahit a bit lang. Curb your greed. Curb your greed. Diba? Curb your greed. Counting decency lang. Kaunti lang. Hindi naman marami. No? Hindi naman marami. Just kaunti lang, no? I mean, I can see that. I mean, it has done wonders for content design. Sir Ronald, no. I mean, going back to this, ang problema kasi doon sa Bicam nakita ko is, naging zarzuela, nagka-grandstanding, nagmamagaling, nagmamaganda. It doesn't look like it's Meron done by pa adults. nga senator, no? Senator Amy Marcos, tinatanong ba't ang laki ng budget ng DepEd? Hindi naman sa Bicam pinag-uusapan yun. Dapat sa committee. Correct. No? May Ba't sinasabi doon mo, yan? epal eh. Nag-e-epal eh. Diba? Palaing, as we say in Ilocano. Palaing. So, yung mga ganun ba, wag mo lang gamitin yung Bicam. Dahil, syempre, dahil open na siya, transparent, ang dami nag-e-epal. Yeah. Ang dami nag-grandstanding na hindi naman kailangan. No? Tapos, ang daming break na mahaba. No, ba't mo pa ginawang kwan? Ba't mo pa ginawang open at saka transparent? Ang dami naman pala mga break na hindi mo alam pinag-uusapan. Parang ICI. Yun pala yung totoong meetings. Parang ICI. Halos karamihan ng investigation nila ay executive session. No? Ito naman mga to, di ba? Parang yun, Sir Ronald, multifaceted communication, stratified, ang dating na, Sir Ronald. Ang tingin naman sa atin, sobrang idiots. Hindi naman tayo ganun katalino, pero hindi naman tayo ganun ka-idiots. No? Wala pa naman tayo masters of law para makapag-comment. Walang doctorate. Para maging SMNI analyst or money gallery. But going back to this, dun sa Bicam issue, like, okay, let's go to Vince Dizon.
yes, there's a leaky bucket, obviously. You don't want to put a lot of water in a leaky bucket. Ibig sabihin, yung DPWH, ang daming scandal, ang daming corruption, ang daming mga scalawags. You don't want to give them too much budget. But if you also don't give budget to DPWH, one of our biggest department, magko-contract yung economy kasi yung government spending, yung G dun sa GDP, ay napakalaki yung government spending. If walang mangyari dyan, you will lose trillions in foregone productivity. Yes. Lalala itong GDP growth rate slowdown natin eh. So how do you Well, balance that? Yes, tama ka. Dahil mahalaga na ipagpatuloy itong paglilinis ng ating mga burokrasya. Especially itong second biggest department, yung DPWH. Pero dapat din maunawaan natin na yung ating economy ay umaandar primarily Exactly. dahil sa remittances ng ating OFW at saka dahil sa government spending. Yeah. Which creates multiplier effect. Just to explain to Yes, people, consumption, macroeconomics etc. yan. Yeah, So yeah, kung yeah. gagastos ang gobyerno ng isang proyekto, yung bayad nila dun sa isang trabahador or contractor, gagastos din ng Yes, contractor. yes. Tapos yung pera na yun, gagastos na ulit. So magkakaroon ng multiplier effect yan. Di ba? Sabi nga nung isang cabinet secretary na kausap ko, 800 billion yung nakatenga. Yung hindi gumagalaw. That's no? a lot. 800 billion. No? So that's Malaki yun. potentially up to 1.6 trillion foregone if you put a multiplier effect of 1.5 to 2, di ba? Which is what I've seen in Lalo other na countries. So if your economy is not in the best of shape. it is not. Ah, 4% lowest in 11 years. Ang laki ng tama niyan. No? Kaya, yes, kailangan busisiin maigi itong mga budget ng mga departamento, especially ng DPWH. Pero, kinakailangan na rin maglabas ng pera. No? Pagkatapos malinis. No? ASAP. Dahil marami mga projects ang nabibitin. Tama naman yun na mas gawing precise yung paggastos ng mga materyales. Pero dapat gawin yan ASAP. ASAP, yeah. Dahil nga doon sa sitwasyon ng iyong economy. Exactly. Exactly. At you don't have to reinvent the wheel eh. Malinaw naman kung ano yung mga problema. Malinaw naman kung saan yung mga bara. At nagbago ka na ng mga tao. So pabilisin mo na. Pabilisin mo na. No? Calling on Secretary Vince Dizon. No? Di ba, bata mo yan? Usek mo yan dati? That was a lifetime ago. That That was a lifetime ago. Parang a lifetime ago, kilala rin kita as a junior staff sa isang NGO na tahimik na tahimik. Tapos ngayon, ang ingay-ingay mo. Hindi, Sir Ronald. Hindi ako tahimik. Hindi mo lang kami pinapansin. Tapos nung medyo sumikat ako, ikaw naman hindi ko pinapansin. Correct. Tapos ngayon. Hindi na kita ma-reach. Tapos ngayon, nagbubulyan na lang tayong dalawa. But, Sir Ronald, going back to you, isn't the better metaphor here is yung parang umaanda rin kotse mo, pero inayos mo pa rin yung tire. Parang basically ganun. Like, you spend while you're cleaning up the PWH, firing yung mga scalawags, yung mga district engineer na mga, alam mo naman, yung mga Bulacan Boy style, yung mga ganun. You have to do double time, Ako, basically. hindi pa nga ganun ang analogy ko eh. Ano analogy mo? Analogy ko. Kinakabahan ako eh. Ay, lumilipad ka sa isang eroplano. Ayun, di. Habang inaayos mo yung... Yung wings and all. yung engine, etc. Habang lumilipad ka. Pag hindi mo naayos, magka-crash landing ka. At least yung kotse, pag hindi mo naayos, Ayaw nga, titigil lang. Tama. Ito, pag hindi mo naayos, magka-crash. So, di ba may backup engine yung airplanes, di ba? Oo. So it makes sense. Technically speaking, engineer ka rin pala sa Ronald. Ganda na mga analogies natin. Oo. I mean, I wanted to talk about Formula 1, pero baka sabihin nila elitista ako masyado. But Sir Ronald, so going back to this, is BBM really in a position, does he have the political capital to even pressure the Congress and the Senate to come clean on the anti-dynasty bill, on the ICE? Kasi papunta na daw sa lame duck years or heavily weakened na siya dahil yung approval rating niya is low. You know how the power of the president in the Philippine system. How powerful is the Filipino president, even in his final years? From your experience with Pinoy, for instance, President Pinoy, God bless his soul. Well, yes and no. Yes, ay humihina siya. Dahil yung past 3 years, ang dami niya mga problema na hindi na resolve. Nawasak nga unit team. Nagkaroon ng major scandal sa budget, sa usapin ng corruption, sa sarili niyang gobyerno. Ang daming natanggal. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President at saka Speaker na natanggal almost at the same time. Yeah. Dalawang executive secretary na natanggal, isang budget secretary.
no? Tapos umaabot na sa kanyang doorstep itong sarili niyang nilunsad na mahiya ka namang campaign. Right. No? So talagang tapos yung approval rating niya ay record low. So kailangan talaga na mag-scale up siya. Pero the powers of the presidency It's still is there. huge Yeah, it's in still our there, political system. Yeah. No? Kung hahawakan niya yung the bull by its horns, marami pa siyang pwedeng gawin. No? Marami pa siyang pwedeng gawin. Dapat hindi lang siya chill katulad mo. Ikaw chill ka lang eh. No? So, kailangan talaga ay tignan niya ito as a crisis. At as a crisis, kinakailangan ng leadership. No? More than at any other time. At yung leadership, kailangan gamitin mo para yung gobyerno mo ay mag-level up. Halimbawa, mag-cabinet revamp ka na. Tagal ng overdue niyan eh. Ang dami mga tulog na kwan dyan eh ng mga cabinet secretary, paltan mo na. Yung mga cabinet secretary na hindi nagle-level up, hindi ka dinedepensahan, at hindi nagde-deliver But ng who would goods. join at this point? I mean, patapos ng admin, not very popular. Ibang Si Ronald Llamas pa, papasok sa... ibang usapin yun. No? Pero tingin ko marami pa Do naman you think dyan. there are people are willing to Yeah, help? with 120 million population, tingin ko meron naman May dyan mahanap mga, ka naman. meron naman dyan mga quixotic na ang tingin ay we have to save the system. No? Yeah. Oh, marami naman dyan mga siraulo na willing to sacrifice themselves, no, for Para the sa greater, bayan. for the greater good, For no. the greater good. Ganyan, no. Ang mahalaga lang hanapin. Ang kuwan ko kasi build it and they will come. Right. No, but build it first. No, build it first, no. Kaya yun, tingin ko yes and no. Malaki yung kanyang problema, weaken siya dramatically, pero the powers of the presidency is huge. You have to scale up, level up to the challenge, the crisis, and lead. No, lead. Before we go to the next episode, patapos na tayo sa episode na yan. Because next episode, I want to talk more about the Dutertes and then the centrist forces or the pink forces. Who are the natural allies for the president at this point in time? Because international, I can say, the US, Japan, the West is invested in this administration. They don't want the return of Dutertes. They don't want chaos. Philippines is a frontline state. Next year, ASEAN chair tayo. Many in the business sector, despite all of their, yung mga kanilang mga issues, including some folks from the Makati Business Club and others, welcome the more statesman-like, the more predictable kind of policy signaling from this administration, and some of the good technocratic members we have in this administration. Is the civil society a potential ally for BBM, at least from a tactical point of view? Do you think the civil society seeking good governance reform could be an ally of the president? Or kind of a critical collaborative ally, if I can put it that way. How do you see that? Like, kasi alam natin sinong kalaban ni BBM eh. Pero ano yung, pag magpo-political map ka, sino mga potential allies niya, whether temporarily, tactically, or more substantively, which could create a coalition for change in the next 2 years before we go to the 2028 elections? Well, dalawang level yan eh. Meron kang mga civil society, including the Catholic Church, Right. na very critical sa gobyerno, pero at the same time, don't want to throw the baby with the bathwater. Right. Ibig sabihin, will defend the constitutional order. And the constitutional order is represented by the government, no matter how imperfect. So, but that could change overnight. Pero for now, no, civil society is defending the constitutional order. At least most of civil society. Right. No? So, gamitin mo yun. But you have to deliver the goods. Right. Yung mga Bring home the bacon. yung mga advocacies, yung mga ganyan, anti-dynasty, transparency, accountability, etc. Kailangan mo i-deliver. Sir And Ronald, these are- marunong ka naman mag-silent, di ba? Alam ko, hindi ka techie, pero pwede mo naman siguro At ito yung mga low-hanging fruits, no? Yan ang low-hanging fruit, is-silent mo yun. Nagkuha ka lang naman, ping-ping. Ayan tayo, Sir Ronald. So, yun, Alam ko, importante ka, hinahanap Nagda-divert ka. ka kasi yung attention mo. So, kailangan gawin niya yun. No? Ibang usapin yung hahatakin niya mismo sa gobyerno niya. Right. No? Pwede manggaling yan mismo inside. No? Hanapin mo yung matitino na hindi tainted by corruption. Correct. Ikalawa, kunin mo yung mga pumasok na sa previous government. So they don't have to reinvent the wheel. No? Na gustong tumulong
para baguhin yung sistema. Pero kailangan ipakita mo na gusto mong ayusin yung sistema. Hindi papasok yung mga yan kung ang tingin nila ay house-show lang o kaya ay Performative. performative lang. So, kailangan mo ipakita. Yung burden na sa'yo eh. Na Yeah. ipakita mo na seryoso ka doon sa mahiya naman kayo campaign. Sa ngayon, ang nakikita ng mga tao ay parang hindi ka seryoso. Di ba? Kaya kinakailangan mong baguhin yon substantially. No? So you can get people from inside and outside. At yung outside, pwede mong kunin dun sa mga may karanasan na sa gobyerno. No? Na hindi Ronald Llamas yung pangalan. Hindi. Kwan yun eh. Lone Ranger yun eh. No? Case of death yata si Ronald Llamas. Daming kaaway nun eh. Baka Yeah. madagdag pa sa mga kaaway mo eh. No? Ayun nga Yung eh. mga Richard Haydarian, huwag mo na kunin yan. No? Diyan na Lalo lang- hindi kayo maimbita sa mga Christmas party. Parang wala pa akong invitation. Diyan na lang Patapos sa- na ang taon. Andito na po ako sa Pilipinas if you want to invite me. Pero marami dyan ang mga tahimik lang. Ayan. No? Na magaling, na maayos. Serve, na magaling. Correct. Diba? Hindi katulad natin. na Marami maingay. dyan magagaling na economists. Correct. No? Marami dyan magagaling na mga bureaucrats. Correct. No? Technocrats, Marami dyan yeah. magagaling na engineer. Halimbawa, si Ombudsman Boying Remulla, nagulat siya. 500 new lawyers ang nag-a-apply sa Ombudsman. Interesting. No? Ang opening nila is 100. Willing silang mag-take ng 200. Ibig sabihin, maraming mga nagigising ngayon lalo In na sa fairness. kabataan na gustong Willing tumulong. oo. No? Pero kailangan patunayan mo na seryoso ka. Ang tingin nila, seryoso si Boying Remulla. Yeah. Kaya doon sila pumupunta. Well, one of my students is now spokesman ng DOJ. So I can see, these are good students of mine back in the day in Ateneo. So I can see Yes. many good-hearted, smart people going kahit hindi there. good yung kanilang professors. No? Well, hindi naman isa lang yung professor nila. On that, on that note, let's just say on that note, let's end this episode before we get into more trouble. Sa susunod na episode, pag-usapan naman natin ang the other side of the equation, aka the Dutertes, and how should the third forces position themselves within. Maraming salamat sa Ronald for whatever you were doing to me a while ago. Thank you very much.